Magandang umaga sa inyong lahat. Maaring magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Gabayan niyo po kami at ilayin niyo kami sa kapahamakan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, Section Earth. Bago magsiupo ay siguraduhin pulutin ang mga basura sa gilid ng inyong upuan. Ayusin ang inyong upuan at siguraduhin malinis ang ating silid-aralan. Naintindihan ba? Ayan, gawin niyo na. Ayan, maraming salamat. Maaari na kayong magsiupo. Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat, Section Earth. Panibagong araw, panibagong talakayan naman ang ating gagawin. Ngunit bago yan, maaari ko bang alamin sa ating kalihim kung may lumiban ba sa ating klase? Ating kalihim, may lumiban ba sa ating klase? Ayan, malugod akong nagagalak dahil walang lumiban sa ating klase at gusto nyong matuto lahat. Ayan. Ngayon, mupo ng maayos at maging komportable sa inyong inupuan. At bago tayo magsimula, nais ko kayong palalahanan sa panuntunan ng ating klase. At nasa ating harapan ito, maaari nyo bang basahin? Simulan sa letrang M, sa letrang U, sa letrang T, at sa letrang T. No, lagi nating sundin at gawin at alalahanin ang ating panuntunan upang magkaroon tayo ng maayos at matiwasay na klase sa loob ng ating silid-aralan. Naintindihan ba? Kung naintindihan nyo nga ako, bigyan nyo ako ng 3 bagsak. Ayan, maraming salamat. Umaasa ako na makikinig talaga kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ngunit bago yan, magkakaroon tayo ng pambungad na gawain. Ang ating gawain ay magpapakita ako ng mga larawan, 4 na larawan lamang ito, at dapat ninyong tingnan mabuti, suriin mabuti, at siyasating mabuti kung patungkol saan ang aking ipapakitang larawan. Naintindihan ba? Pagkatapos ay magbibigay ako ng mga 4 na katanungan at magtatawag ako ng mga mag-aaral upang sagutin ang aking mga katanungan. Kapag nasagot ninyo ito, magbibigay ako sa inyo ng puntos at maaari nyo ipunin ang puntos na ito at magagamit nyo ito bago matapos ang ating semestre. At makakatanggap kayo ng isang gantimpala. Naintindihan ba ang aking panuto? Kung naintindihan nga, bigyan ako ulit ng 3 bagsak. Ayan, maraming salamat at nakikinig talaga kayo ng maayos. Ngayon, para sa unang larawan na ay aking ipapakita, tingnan ninyong mabuti kung ano ang inyong napapansin o nakikita sa larawan na ito. Ipasa sa inyong kaklase upang mas makita niyo na mabuti. Para sa ikalawang larawan, ipasa rin sa inyong kaklase. Para sa ikatlong larawan, ipasa sa inyong kaklase. Para sa pang-4 at panghuling larawan, ayan, tingnan ninyong mabuti at suriin kung patungkol saan ang larawang aking ipinakita. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang tingnan ito at suriin. Ayan, ang inyong 2 minuto ay magsisimula na. Ayan, tapos na ang inyong 2 minuto upang suriin at tingnan ang larawan. Ngayon, magbibigay na ako ng mga katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang inyong napansin sa mga larawang aking ipinakita? Maaari mo bang ibigay ang iyong kasagutan, Ginoong Semblante? Ayan, maraming salamat. Bigyan natin siya ng 1 bagsak. Ano naman ang iyong napansin sa larawan, Binibining ang Puyas? Magaling, bigyan din natin siya ng 1 bagsak. Para sa mga larawang aking ipinakita, ito ay patungkol sa pagpapakita ng ating pagiging pagka-Pilipino o ang ating identidad o pagkakakilanlan. Ito rin ay nagpapakita ng mga kultura natin bilang mga Pilipino at kung paano natin minamahal ang ating bansa. Naintindihan ba? Ayan, maraming salamat. Para naman sa aking ikalawang katanungan,
Ano-ano ang damdaming ipinahiwatig ng mga larawan? O ano sa tingin ninyo ang mga namutawing damdamin ang nakita ninyo sa larawang aking ipinakita? Ayan, Ginoong Loren, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot? Ayan, maraming salamat. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Para naman sa iyo, Binibining Rakiin, ano ang damdamin na nakita mong namutawi sa mga larawan? Ayan, magaling. Bigyan natin din siya ng isang bagsak. Ang mga larawang aking ipinakita ay nagpapakita ng damdaming pagmamalaki sa ating bansa, pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Para naman sa aking huling katanungan, maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot, Ginoong Puliran? At paano ipinapakita ng isang tao ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan, o paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating bayan o sa bayang Pilipinas? Ayan, maraming salamat. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Para naman sa iyo, Binibining lamang, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iyong bansa o sa ating bansa? Ayan, maraming salamat. Bigyan natin siya ng isang bagsak. No? Maraming mga paraan sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating bansa. Una na dyan ang paggalang natin sa ating kultura, ang paggamit ng ating sariling wika o pagtangkilik ng ating sariling pagkakakilanlan, at ang pagiging mabuti nating mamamayan sa ating bansang sinilangan. Yan, naintindihan ba ang aking pinagawa sa inyo? Naintindihan nyo ba? Marami ba kayo natutunan para sa ating unang gawain? And kung marami kayo natutunan, bigyan nyo ako ng wow clock. Alam nyo ba kung paano ang gawin ng wow clock? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Sige nga, kayo nga. Ayan, maraming salamat. Naway marami kayo natutunan dahil mas marami pa tayong aalamin sa ating talakayan ngayong araw. Bago tayo tumungo sa ating diskusyon, ay mangyaring basahin muna natin lahat ang ating mga layunin. Tungo sa katapusan ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga katangian at layunin ng mga tulang na isulat sa panahon ng propaganda. Pangalawa, napahahalagahan ang papel ng tula bilang medyum sa pagpapahayag ng damdaming makabayan at nakabibigas ng piling saknong mula sa isang tula sa panahon ng propaganda ng may wasnong diin at damdamin. Ngunit bago tayo tungo sa ating formal na talakayan, ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral na kung saan ay aking susukatin kung ano nga ba ang inyong natutunan kahapon sa aking tinalakay. Narito ang ating mga tinalakay kahapon na kung saan ito ay ang panitikan, tula, damdaming makabayan. Para sa iyo, Binibining Kate, ano ba iyong natutunan sa tatlong ito? Ayan, tama, no? Sabi ni Binibining Kate na ang tula ay isang masining na pagpapahayag ng ating mga damdamin at saloobin. Ikaw naman, Binibining Claire. Tama, maaari rin ang mga damdaming makabayan. Ito rin ang magiging tema o magiging paksa ng iyong gagawing tula. Ayan, maaari pa natin bigyan ng 3 bagsak ang mga sumagot. Ngunit bago tayo dumako sa bago nating pag-uusapan, ay mangyaring magbibigay muna kayo ng tig-iisang mga salita na kung saan ay maaaring yung i-describe o ilarawan ang mga layunin o maaaring tema ng magiging isang tula. Para sa iyo, Binibini, ikaw naman, Ginoo. Ayan, at natapos na. Ngayon ay bigyan natin ng masigabong palakpakan ang iyong mga salita. Batay ba sa ating ginawang gawain? Mayroon ba itong konektado ba ito sa ating bagong tatalakayin? Binibining Kayla? Tama ka. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Tama si Binibining Kayla, sapagkat ang ating bagong pag-uusapan sa ngayon ay ang
tula sa panahon ng propaganda, ang mga katangian, layunin at damdaming makabayan. Gaya nga ng sinabi ninyo kanina o mga inyong mga salitang ibinahagi sa ating klase. Ang Kaligirang Kasaysayan, ang kilusang propaganda noong 1872 hanggang 1892. Isang mapayapang kampanya para sa mga reforma sa Pilipinas. Pinangunahan ito ng mga ilustrados, mga Pilipinong may kaya at nakapag-aral sa Europa. Tulad nga ni na Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. Ang pangunahing pahayagan noon ay ang tinatawag nating La Solidaridad. Ang pahayagan ito o ang La Solidaridad ay ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda. At napakahalaga nito noong unang panahon o sa ating kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ang pangunahing instrumento upang ibahagi ang mga pang-aabuso o pang-aapi na ginawa ng mga Kastila at ipaglaban ang pantay na karapatan at reforma para sa ating mga Pilipino. Dumako naman tayo sa susunod na ating pag-uusapan ang pangunahing layunin ng kilusan. Una na riyan ang asimilasyon. Ito ay gawing opisyal na lalawigan ng Espanya ang Pilipino o hindi sekundaryang kolonya. Sa pangalawa naman ay ang pagkakapantay-pantay o ang pagkakapantay-pantay ng karapatan sa batas para sa ating mga Pilipino at Espanyol, na kung saan ay sa ating kasaysayan ay mayroong mga pang-aabuso o pang-aapi na ginawa sa atin, na kung saan ay itong ang layunin ng ginawa ng ating mga bayani sa kanilang pagsulat ay upang ipahayag ang pagkakapantay-pantay. Sunod naman ay ang sekularisasyon. Ito ay ang ibigay ang pamamahala ng mga parokya sa mga paring Pilipino. At ang pang-apat naman ay ang kalayaan o karapatan sa malayang pamamahayag, pananalita at pagtitipon. Dahil nung una ay wala talaga tayong kalayaan sapagkat at inaasam natin ito sa pamamagitan ng pagsulat ng ating mga bayani. Dumako naman tayo sa ating mga katangian ng mga tula. Una na riyan ay ang makabayan o naglalaman ng matinding pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa sariling kultura at wika. Sa pagsulat noon ay nakatuon ito sa kabayanihan o magiging makabayan sapagkat ito ang nagiging daan upang maging boses ang ating mga pambansang bayani na kung saan ay upang mamulat ang mga nag-aabuso o nang-aapi sa atin. Sunod naman ay ang simboliko o ito ang gumagamit ng mga talinghaga upang itago ang mapaghimagsik na mensahe mula sa mga sensor, na kung saan kapag tayo ay sumulat, halimbawa na lamang ng isang tula, ay maaari tayong gumamit ng mga matitilinghagong salita o simboliko na kung saan ay hindi ito direktang nagsasabi kung ano ang ibig ipakahulugan ng isang salita o isang mensahe. At susunod naman ay ang mga tatlong haligi, sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, at Graciano Lopez Haina. Ang mga pangunahing tinig ng propaganda, ginamit nila ang tula bilang mabisang sandata sa halip ng espada. Sa pamamagitan ng kanilang mga akda, naitanim ang binhi ng revolusyon sa puso ng bawat mamamayan. Sa kanilang tatlo ay sila ang naging daan o sila ang naging lumaban sa pananakop ng ibang mga mananakop dito sa atin sa panahon ng kilusang propaganda. Sa halip na ginamit nila ang espada, ay gumamit sila ng panulat upang maging malawak ang pagbabasa ng mga tao noon at may pahayag ang kanilang damdamin o salubin na nangyayari sa ating lipunan. Narito ang mga halimbawa ng mga tulang na isulat, ang pagmamahal sa wika sa ating mga kabata. Ang tulang ito ni Jose Rizal sa gulang na 8 ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa wikang Tagalog bilang ating pagkakakilanlan ngayon. Isa sa halimbawa ng isang linya sa
sa kanyang tula ay ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Hanggang ngayon ay maririnig pa natin o ating mababasa pa ang katagang iyan na isinulat ng ating pambansang bayani. Sumunod naman naging tema ay ang panawagan sa Espanya. Inang mapag-ampon, Espanyang marilag, nasaan ang iyong pagtingin sa anak? Akong iyong bunsong abang Pilipinas. Tingin sa dalitay di na makaiwas. Sinulat ito ni Herme Gildo Flores, ibig ng Pilipinas sa isang Espanya. Pinapakita rito ang abang kalagayan ng bayan sa ilalim ng mapang-abusong mga praile. Dito sa kanyang paggamit ng kanyang mga salita o ang kanyang isinulat ay nagpapakita ito ng kalagayan sa ating bayan noon na kung saan ay ang mga mapang-abusong praile ay kanyang ginamit o ang kanyang naging tema rito ay ang panawagan sa mga Espanya. Sa kanyang pagsulat ay mayroon itong tugon o ang mga sagot o naging tema nito ay ang paggising sa kamalayan o ito ay ang pagkamulat ng mga taong bayan. Ang sagot ng Espanya na isinulat ni Marcelo H. del Pilar bilang tugon sa hibik ng bayan, dito ay inamin ng Espanya na siya ay matanda na at hindi na kayang tulungan ang anak o ang Pilipinas. Yan ang naging sagot ng Espanya. Sa mensahe ng Pag-asa naman, ang tulat ito ay nagsisilbing hamon sa mga Pilipino na ang tunay na kaligtasan ay wala sa kamay ng mga dayuhan, kundi sa sariling pagkilos at pagkakaisa. Kung mayroong pagkakaisa ang ating lipunan, ay mayroon tayong maaabot na kalayaan. Kaya yan ang ginawa ng ating mga ninuno o sa mga ating mga kasaysayan. Sumunod naman ay ang huling paalam o ito ang huling obra ni Jose Rizal. Ito ang pinakahuling isinulat niya noong 1896, ang Mi Ultimo Adios. Isinulat ito sa loob ng Fort Santiago bago barilin si Rizal sa Bagong Bayan. Ito ang rurok ng pagmamahal sa bayan kung saan inihandog niya ang kanyang buhay para sa ating kalayaan. Ang pagsasalin nito sa Tagalog ni Andres Bonifacio ang naging inspirasyon ng mga Katipunero sa pakikipaglaban. Noong panahon ay kung saan nakulong si Jose Rizal bago siya barilin, ay naisulat pa niya ito Mi Ultimo Adios. Ito ay ang pagpapahiwatig niya o ang pagiging magkabayan niya sa kanyang isinulat na akda. Ngayon naman ay dumako tayo o titingnan natin ang propaganda versus ang himagsikan. Narito ang aspekto, panahon ng propaganda at ang panahon ng himagsikan. Sa layunin, mayroong sa propaganda na panahon ay mayroong reforma at asimilasyon na kung saan ang kanilang pagsulat noon ay nakatuon talaga sa pagre-reforma. Sa panahon ng himagsikan naman ay ganap na kalayaan na kung saan ay ang kanilang pagsulat naman ay patungkol naman sa kalayaan. Sa pangalawa naman ay ang pamamaraan. Ang ginagamit nila noon ay ang ploma at panulat o mapayapa. Sa panahon ni Magsika naman, itak at sandata. Dahil ng panahon ay madalas na ang mga bayani, naging bayani natin ngayon, ay kung magsulat sila, ay yan ang way nila ng pakikipaglaban. At sa noong panahon naman ng himagsikan, ay ganito talaga o nakikipaglaban talaga sila ng pisikalan. Katlo naman ay ang wika ng tula. Ang ginagamit noon sa propaganda ay Kastila at Tagalog, at sa himagsikan naman ay pangunahing Tagalog lang talaga. Sa damdamin, ang damdaming namumutawi o ang nagiging lundayan sa kanilang damdamin noon sa panahon ng propaganda ay makatao at mapalibig. Kaya sa panahon naman ng himagsikan ay radikal at mapagmagsik. Ayan na
naunawaan ba ninyo ang ating tinalakay ngayon? At kung naunawaan, ay mayroon tayong isang gawain. Ngayong naunawaan na natin ang mga katangian at layunin ng mga akda na isulat sa panahon ng propaganda, ngayon kailangan naman nating suriin ang bawat akda na naisulat sa panahon ng propaganda. Kaya ang klase ay igugrupo ko sa 4 na pangkat. Sa unang pangkat, ditong bahagi, at sa pangalawang pangkat, dito naman, at sa pangatlong pangkat, dito, at sa panghuling pangkat, ang pang-4, dito. Kaya, ito ang mga gagawin nyo. Dito. So, ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng mga akdang kanilang susuriin. Para sa unang pangkat, ito naman, Mi Ultimo Adios. Sa pangalawang pangkat, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Sa pangatlong pangkat, El Amor Patrio. At sa panghuling pangkat, ang La Solaridad. Ang mga akdang ibinigay ko sa inyo ay mga piling akda lang sapagkat mataas ang mga naisulat nilang akda. Kaya pumili lang ako ng mga bahagi sa kanilang akda. Kaya ang klase ay ang mga bawat grupo ay bibigyan ko ng 5 minuto sa kanilang pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman sa bawat klase. Magkaroon ng organisasyon sa kanilang mga grupo. At handa na ba ang lahat? Ang 5 minuto ay magsisimula na. Tapos na ang 5 minuto. Handa na ba ang lahat? Kung handa ng lahat, itaas ang inyong mga papel. Ang papel na nasa aking kamay ay pangalan ng bawat grupo na nasa inyo. Kaya tatawagin ko ang mga pangalan kung sino man ang mga matawag ay tatayo at magbabahagi ng kanilang nabuong kaalaman o interpretasyon base sa akda na ibinigay ko sa kanila. Okay? Bubunot ako. Sino kaya ang mabubunot ko? Ang group 3, ang El Amor Patrio. So, sino ba ang... Okay, si Queenie Mabangyat. Maaari mo ba ibahagi ang inyong nabuong kaalaman o interpretasyon base sa akdang El Amor Patrio? Okay? Magaling. Para naman sa ikalawang magrepresenta ng kanilang bahagi ay ang unang pangkat, ang Mi Ultimo Adios. So, ang magbabahagi sa inyo ay si Renel Puliran. Maaari mo bang ibahagi ang inyong nabuong kaalaman o interpretasyon base sa akda na binigay ko na Mi Ultimo Adios? Magaling. Para naman sa tatlong pangkat na magbabahagi ng kanilang kaalaman ay ang ka-4 na pangkat, ang La Solaridad. Ang magprepresenta sa kanilang grupo ay si John Carlos Zozobrado. Maaari mo bang ibahagi ang nabuong interpretasyon nyo base sa binigay ko na akda na La Solaridad? Okay, salamat sa pagbabahagi. At panghuling grupo naman na magbabahagi ay ang pangkat 2, ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Juliana Ulidan, maaari mo bang ibahagi ang nabuo niyong kaalaman base sa binigay ko na akda na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa? Okay? Salamat sa pagbabahagi niyo ng kaalaman base sa binigay ko na mga akda. Sa mahalagang paalala na hindi sapat na basahin lamang natin ang mga akda sapagkat ito ay merong mga malalim na mga kaalaman na binibigay sa atin dahil sila ang nagbibigay sa atin kung ano ba ang katotohanan. At para naman sa susunod natin na gagawin, meron ako mga 3 katanungan na ibibigay sa inyo. At ito ang mga katanungan na ating pipiliin o ibibigay ko sa inyo. So, sa unang pangkat, sa unang katanungan, ito.
Ano ang pangunahing mensahe ng akdang inyong sinuri? Base sa binigay ko sa inyo kanina. So, okay, walang sasagot? Kung wala, ako ay pipili ng mga mag-aaral o pipili na magrepresenta ng kanyang kasagutan. Ginoo Vincent Romanillos, maaari mo bang ibahagi ang iyong kasagutan base sa tanong? Ano ang pangunahing mensahe ng akda ng inyong sinuri? Magaling. Para naman sa pangalawang katanungan ay paano ipinakita sa mga tula ang damdaming makabayan noong panahon ng propaganda? Sino ang maaaring sumagot ng katanungan ito? Okay, kung walang sasagot, magtatawag ako. Miss Bustamante, maaari mo bang sagutan ang katanungan ito? Paano ipinakita ng mga tula ang damdaming makabayan noong panahon ng propaganda? Maraming salamat sa pagbabahagi ng sagot. Para naman sa panghuling tanong, bakit mahalagang maunawaan muna ang mensahe ng tula bago ito bigkasin o isadula? Bakit? Sino ang makapagsasagot nito? Miss o Ginoong Bricks Biron, maaari mo bang sagutan ang katanungan ito? Bakit mahalagang maunawaan mo na ang mensahe ng tula bago ito bigkasin o isadula? Magaling. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi o pagsasagot sa mga katanungan. Ang mga katanungan ito, kung sa kabuuan, mahalaga basahin ang akda para malaman ang itong mga akda para malaman natin kung ano nga ba ang nasa likod o makatotohanan ba ito o hindi. Dahil marami sa atin nagtataka kung bakit ito nangyari o bakit naging ganito. So, natapos na natin ang ating ginawang gawain. Kung naiintindihan nyo na ang ating talakayan at ginawang gawain, susunod naman tayo sa iba pa nating gagawin. Ako ay nagagalak sapagkat talagang nakikita ko na lubusan yung inuunawa ang ating paksa patungkol sa tula sa panahon ng propaganda. Kaya ngayon naman magkakaroon tayo ng isang maikling pagtataya upang sukatin ang antas niyong pagintawa sa ating paksa. Narito ang pamagat ng ating maikling pagtataya. Mayroon pang basahin, bigkasin mo. At narito naman ang panungto. Maaari bang sabay-sabay natin basahin? Matapos ng talakayan at pagsusuri ng mga akda sa panahon ng propaganda, ang bawat pangkat ay magsasagawa ng masining na pagbigkas ng piling saklong o bahagi ng tula sa kanilang itinlangkay. At sa makikita niyo sa screen, narito ang pamantayan ng ating maikling pagtataya. At upang magkaroon kayo ng gabay, mayroon akong inhandang mga hard copy ng rubric at ibibigay ko sa inyo bawat pangkat. Para sa pangkat 1, pangkat 2, 3, and 4. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang makapaghanda sa inyong presentasyon. Ayan, tapos na ang 5 minuto. Handa na ba ang pangkat 1? Maaari na kayong mag-presenta na iyong pagbigkas. Yan, magaling. Maaari pang bigyan ng palakpak. Magaling. At panghuli ang pangkat 5, napakahusay. Bigyan ng 5 bagsak sa 2, 3, 4, 5. Ayan. Dahil tapos na tayo sa ating maikling pagtataya at nakita ko na talagang may mataas na antas na yung pag-unawa sa ating paksa, ay magkakaroon tayo
tayo ng isang takdang aralin. Nang sa ganun ay hindi maputol ang inyong kaalaman sa ating paksa. Ang ating takdang aralin ay narito. Maaari ninyong basahin ng tahimik. Ayan, tapos na ba? Mainam kung gano'n. Ang ating takdang aralin ay isusumitin ninyo sa ating susunod na pagsusita. Naiintindihan ba? At maaari nyo kunan ng litrato nang sa ganon ay mayroon kayong kopya. Tapos na ba? Maraming salamat. At dyan lang nagkakapos ang ating talakayan ngayong araw. Maaari ba magstayo ang lahat? Paalam ang mag-aaral? Maraming salamat.